Super yummy talaga itong Wagyu beef. Pricey nga lang siya pero hindi ka talaga magsisisi sa lasa niya. Ewan ko ba kung bakit anong meron sa beef na yan kasi iba talaga siya. Pagdating naman sa beef, wala akong problema sa magkapatid kasi iisa yung gusto nila, steak. So pag iba naman yung ulam, so dalawang klaseng ulam yung lulutuin ko. Either yung isa pasta or yung isa Chinese food. So yun lang talaga ang matrabaho. Pero pagdating sa beef, ayun, iisa lang yung gusto nila. So mas madali para sa akin. Story time! Alam nyo ba kung paano ko nakuha itong afam ko na amo? So, na-end contract po ako panahon ng pandemic. May amo na ako, kaya lang pandemic yun. Biglang umatras yung amo ko at nag-cancel ng kontrata ko. So, ngayon, ilang days na lang po ako matatapos na yung visa ko. So, kailangan kong maghanap ng bagong amo bago pa man matapos yung aking visa. So, mga ilang days na lang po yun. Sunday lang talaga pwedeng maghanap. So, last minute ko na nakita itong amo ko. So, nagpunta ako ng agency. So, may nagkagusto din sa akin doon na mga na new couple. Pero, may newborn. Tapos, in-interview nila ako. As in, gustong gusto nila ako. Pero, newborn kasi parang ang hirap. Hindi ako sanay at saka wala akong experience na sa newborn. Pero syempre iba naman yung sa sarili mong anak kaysa yung sa newborn na magbabantay. So ang sabi niya, sabi ng iba, very hassle daw talaga yun at grabe ang puyatan. Hindi ako pumayag doon sa new couple. So biglang may tumawag doon sa agency at sabi niya merong dito kung gusto mo, and then on this spot in-interview po ako. Tapos nagintay ako ng 1 hour kasi nga gusto niya akong makita in person. So ayun, nagka-interview kami ni madam. So una, nung first time impression ko sa kanya, siya, yung mukhang masungit siya pero simple lang talaga siya. And then yun na yun. So, nag-sign na kami ng contract at yun na yun. At siya na yung naging amo ko hanggang ngayon. So, yun naman pala. Mabait pala sila. As in, wala akong problema dito sa amo ko. As in, mabait sila. Never siya nag-utos sa akin. Kasi naman, hindi naman talaga ako, kasi kusang loob po akong gumagawa. Hindi na kailangang utusan. So, siya, as in, mabait sila. Nung una, hindi ko talaga alam na puti pala sila. So, nagtaka lang ako kasi English name po yung nakalagay na mga pangalan doon sa mga anak niya. So, nag-wonder ako, bakit kaya English name? So, kasi dito pag Chinese name talaga at Chinese yung sulat niya. Pero yung sulat ni Madam is English talaga at saka yung mga anak niya at asawa niya is mga English name. So, nag-wonder ako. So, nung pumasok na ako sa kanila, so, ayun, sinundo ako ng magkapatid sa baba. So, ayun, na-meet ko silang lahat. So, yun, nakita ko, mga puti pala itong mga amo ko. So, bukod tangi lang si madam ang Chinese. Pero yung ugali niya, western na rin siya. So, alam mo naman, ang western style, maayos yung turing nila sa mga helper nila, pero hindi naman lahat. Pero itong amo ko is mabait sila, wala akong problema sa kanila. So yun, thank you for watching. Ayan, natapos na rin yung aking kadaldalan. So yun, ayan na, naluto na yung ating steak. So salamat po sa panonood. Please paki-like naman and share. Thank you for watching.